first meeting lang. Okay na yan, dito na ako sa harap. Sa mag-music. Wala pa. Sit down and shut up. Akin ba ito, electric fan? Medyo hati tayo, ha? Okay. Tignan mo itong mic, ha? Baka mamaya pumasya. Inobo yung energy ng mic. Palagpakan natin si Nobo. Grabe, hindi pa ako nagsasalita. Pawis na ako. I'm all wet today, ha? Kumusta kayo? I was expecting mga 50-100 lang. Sigurado ka mga leader kayo lahat? Yes! Sus! Okay, nag-quit. Pa-leader pa kayo. Parang mag-30 na yung bounce ko eh. Nakapumsuy pa naman to. Parang pa. Ito na lang. Tanda na, baka matangay din. Tanda lang. Tandaan. Bibili ka niyan. Sige, pag nabali mo yan. Okay. Well, hindi kaya na aircon daw yung facilities natin. So talagang dapat na tayo magkaroon ng building, no? Brian Contador? Wala pa. Anyway, may appointment sana ako kanina sa kanya. Kaya lang wala eh. Sinagaw ng kama yung attention ko eh. Ito panahon talaga para magpahinga. Kung nasa Cebu ako, nagpapahinga ako. Ito na lang. Meron may saksakan ba dyan natin? Meron? Sige. Papadaanin po. Pagilin mo, paano magpadaan? Sige, take ko. Okay lang ba kayo? Yes! Leader kayo, ha? Kung sabi leader, I'm expecting 10, 20, 50. Alam mo yun talagang, ito yung mga movers, ito yung mga shakers. Tama? Yes! Because, if you're going to decide na maging leader ka, it takes a lot of sacrifice, ha? Hindi yan joke, ha? Kasi, iba ang follower, sinusundan lang na pattern, iba yung leader. Ang leader siya yung gumagawa ng trail. Tama ba? Siya yung kumbaga jungle yan, siya yung magkakap ng mga puno para may dadaanan yung mga follower, correct? Yes! Ngayon gabi, hindi ka nilang ganyan, huwag ka na matupupo dyan, sayang space. Alam mo, kamig-lamig naman. Kaya naman sa akin. Okay ba? I mean, I'm dead serious, guys, no? I don't have time for bullshit. Kasi, alam nyo, pag marami, at I can only handle few good men. Okay? Kasi kung pasaway din lang, yung oxygen ni pahinga na lang sa ibang tao. Masyado malakas. O, tama lang. Okay na yun? Narinig nyo naman ako, di ba? Yes! Sige, okay lang pala. Anyway, kumusta ho ulit? I hope members na kayo lahat. O, yung iba hindi. So, hindi pa kayo members. So, hindi pa kayo member lahat? Members! Kasi nga yung member. So, yung hindi nagtaas, hindi mo member. Kasi kasabi natin ba, meron pa hindi kasali. Doon na lang sa kabila, maluwag doon. Buti doon, maraming. Buti doon, konti lang sila. Oo nga, mataya doon. Kami, konti lang. Di ba? Walang sumasali. Maluwag. Hindi blockbuster. Sige na, simulan na natin ito. I prepared 340 topics. Wait. Hindi ko kaya yun. So ba, bulit tayo lang una. Ito, itsura ko ito. Basang-basa na ako. Hindi ko nagsisimula eh. Anyway, I've been to network marketing, the whole industry of my career for about 2 decades. 20 years. Mahigit. Okay? Nag-graduate po ako sa Adamson, computer engineer, batch 93. And marami na nangyari. Okay? Maraming pagbabagong nagawa. Maraming, tama yan. Yung banks ko medyo nagaling. Pungsoy ito eh. Mamalasin tayo pag nag-iba. Ano nyo ba yung pungsoy? Magpapungsoy kayo, baka hindi kayo mayaman kasi mali yung banks nyo. Baka mami, dito hati mo. Anyway, I was sponsored by my father. A little bit story of mine, okay? This is my story. Para makilala nyo na gusto yung may-ari. Ha? Okay lang? Dahan-dahan, magtatanggal ako ng damit, ha? Pagka natapos tayo, brief na lang to. So, okay. Talagang wala na. I was sponsored by my father. The first company was siyempre Forever Living Products. No? I owe my success to that company, especially Congressman Roy Logole. No?
I learned a lot, especially not only with public speaking, pero natuto ako sa kanya in money management, especially corporate management. Marami ako natutunan sa tao na yun, no? Napakabait pa. He's a congressman of Parañaque, Roy Logoles. And during that time, my father, his boss is Roy Logoles in Asia Brewery. Ano yung beer na beer? Yeah. So doon sila, salesman sila pareho. Naririnig ko lagi, ang usapan nila, nag-aaral pa ako noon, nag-ring yung telepono, tama-tama papagsak yung negosyo namin. No? Meron kami restaurant dati. Father ko, retired na sa salesman. Boss na si Roy Logoles. So nung nakakuha siya ng retirement, nagtayo siya ng restaurant. Masaya yung restaurant namin on the first 3 months. On the fourth, 5th month, medyo bumabagsak na. Pero talaga pag traditional business, no? Lalo na pag sinabihan ka pa ng Jollibee, ano yun, sa kabila, McDonald's, huwag ka na mag-expect, may papasok. Malita mo rin karatula mo, main entrance. No, para natin may papasok. So, ayun, napakasaya kasi, habang bumabagsak yung negosyo ng tatay ko, nag-ring yung telepono sa bahay, landline. Sabi niya, Tony, pangalan tatay ko yan eh, Tony, magkita tayo at meron tayong pag-uusapan negosyo, yayaman na tayo ngayon. So, pagkatapos nung kinakwento ng tatay ko na boss na natin tumawag, siyempre dahil 100% naniniwala siya doon, pumunta siya. Okay? Hinatid ko pa siya. Wala akong pasok ng timeline sa Adamson, so sumama ako, gusto ko lang ma-meet yung sinasabi ni Roy Logoles. Hindi pa siya congressman nun. And yun pala, aatin sila ng seminar. So narinig ko na yung pangpalakpak, narinig ko na yung so, walang dating kasi akala ko sales. Isa gwapo kong to, ayoko na re-retail ba? Ay, so paano ayoko ma-reject, right? So, nag-aaral pa ako noon, basta lagi nila pinag-uusapan niya, yaman, aangat ang buhay. Lagi sila excited dalawa, no? They're both 50 plus years old. So, expect mo, ano pa pag-uusapan ng matatanda? Tama? Success, wisdom, all about experience, right? So, ako naman, ako makarelate kasi pinag-uusapan mga investment, mga mutual funds, mga insurance, mga real estate. Hindi ako makarelate. Siyempre ako, pag nag-aaral ka, ano bang topic mo? Gimmick, tama? Saan ko kopya kung may exam, tama? Tama. Para natin may pasa, di ba? Ganun lang naman eh. So, in short, wala pa akong seryoso sa buhay, no? And, yung restaurant namin, ang saya kasi pagpagsak na pabagsak. Alam niyo kung paano bumabagsak yung negosyo namin? Ang saya kasi yung una paulit-ulit na eh. Karinderya kasi yun eh. No, pag Monday, sinigang na baboy, ganyan. Pag binibenta, tinatagal yung kangkong, gabi, ganyan. May iwan niya naman, right? Kaya adobo ng cook namin yun. So second day, adobo naman ang menu. Pero kahapon pa yun. Hindi alam ng customer yun, siyempre. No? Pagdating ng Wednesday, pag hindi pa rin naubos, katata rin ng cook namin yan. Lagyan ng green peas, lagyan ng carrot, di ba? Ayun, tomato sauce, menudo naman. So diyan, di ba? Hindi alam yun, Monday pa yun. Right? So doon bumabagsak yung negosyo namin. Until nalaman ng mga customer. No? Maabot pa ng Huwebes yun. Totoratulong yung cook namin. Lalagay yung minuto kahapon. O ibang menu na naman. Pagdating ng Friday, panis na talaga. Hindi na kaya. So it's hard to survive really. Especially in traditional business. Tama ba? So it was timely na may ganitong klase negosyo. My father is a bankrupt. He's a bankrupt businessman. Nagsara kami. Only in network marketing nakabangon ulit kami at naging bilyonaryo pa. So, ibig sabihin, even if you're indebted today, marami kang utang, marami kang balanse. All over 40 years mo in working life mo, hindi ka man lang nakaipon. You can give 3-5 serious years in network marketing, especially in global, you can accumulate all the money that you have lost for the past 40 years sa entire working life mo. Believe me. Nakabangon kami, may resort kami, may profit, pero ladies and gentlemen, tonight, I want when you go home, you make a major decision. Useless lahat ang sasabihin ko, sayang yung upo nyo, sayang oras nyo. Magkaiba yung major decision ko nung time na yon because pagod na kami sa hirap. Pagod na kami sa kakatago sa landlady namin. Pagod na kami na merong mga disconnection notice ng Meralco, kuryente sa refrigerator namin. Walang laman. Okay? Kayo ba nahihirapan on your first 90 days? Yeah. Normal lang yan. Bakit? Hindi ka pa handa yumaman. Maarte ka pa eh. Tama? Gusto mo yumaman, dapat di mo ramdam yung hirap. Nag-enjoy ka dapat. Tama ba? Make sense? Yes. Narinig niyo ba ako? Yes. Parang hindi kayo kasali. Sumagot kayo, para lagi kayo alert. No? Hirap kayo magsalita sa harap. Pawis pa. Ang conscious na ako. Oh, yan na. Ngayon,
for the next couple of, siguro 1 hour lang tayo, no? I would like to share to you the important things, how to build a large organization. Okay? Papaano, moral skills ito. Kasi yung attitude, yung decision making, sa inyo manggagaling yan. Tama ba? Yes. So, up to you how you're going to work with your business. You work on your own pace. Kung mabilis ka, sige. Pag mabagal ka, hindi ko alam. Kung gusto mo yumaman 20 years after, hindi ko alam. Kung ayaw mo yumaman talaga, nag-enjoy ka, nagko-commute, hindi ko rin alam yan. Okay? Masaya ba maging mahirap? Yes. Hindi, masaya din O, di kami mahirap, ayaw mo yumaman. Masaya sila doon. Pero merong mga ayaw silang mahirap. Tama? Ngayon, nakita niyo ba yung topic ko kahapon? Nakita niyo yung paper na dala ko? Yes. It's a fact na there are really poor 25% of the population. Meaning, 10 years ago, 20 years ago, yan din yung mga topic. 25% talaga. I think more. Right? Dahil dumadaming population. It's not our fault. Probably, descendants natin, walang alam pagdating sa finances, mahina sa negosyo, baka hindi sila educated pagdating sa pera, right? So, hindi natin kasalanan yun. But we can change today. 5 years from now, yung future natin. Tayo mag-start. You agree? Yes. Kaya kung ano man yung past mo, doesn't matter. Importante may opportunity ka tonight. Opportunity ka today. At mayroong kang chance na magkaroon ng difference ang buhay mo 3 to 5 years from now. Importante yung hirap. Hindi ba sila kapag-aral? Paano yan? Yung chances natin, kukunti lang contact ko, wala pa akong puhunan. Well, that's thing of the past. This is an information age. Marami na tayong dapat alam. Mas lamang ka, marami ka alam. Mas lamang ka, right? Meron na tayong internet, meron tayong Facebook. Nung panahon ko, wala akong phone, wala akong internet. Alam niyo ba paano ko mag-recruit dati? Kailangan ko puntahan yung kaklase ko doon sa Espanya. Ulit ko find out, hindi na siya doon nakatira. Hapon ko sa hinahanap para lang sa isang prospect. Hindi imagine yung training ko, di ba ang hirap? Yes. Tapos tatanungin ko, dito ba nakatira si Arnold? Sabi niya, ay, hindi, 3 years na lumipas. Can you imagine? Hindi kaya ngayon, pag text ka lang, buhay ka pa. Pag nag-reply, o di buhay niya. Pero kapag nag-reply, right? So pag hindi kayo maman with this information age, hindi na problema mo na yan. Meaning, ikaw mismo, hindi ka na nag-innovate. Right? Kaya pag sinabi ng network marketing, hindi maganda, hindi ka rin, tapos na yun, hindi usapan 10 years ago. Iba na ngayon, nag-innovate na eh. Sabi nga ng Ayala, you innovate or you die. Pag hindi ka nagbago ngayon, hindi ka sumabay sa trend, mamatay yung negosyo mo. Make sense? Yes. Mayayaman na nagsabi nun. Kaya lalo silang yung mayaman. Tama? Yung tinatayo natin ngayon, property ng Ayala to. Kahit di siya magtrabaho, yung mayaman siya. Nag-innovate sila nag-innovate, right? Ladies and gentlemen, it's a wake-up call. Tonight, may opportunity, ang daming tao, ang daming gusto mabagong buhay. Make sure na ngayong gabi, ikaw mismo, you want change for the next 3 years. Kaya nga ayaw ko mag-invite ang hindi leader eh. Kasi medyo masakit ako magsalita pag ako nag-leadership training. Bakit? Eh, kailangan natin gawin minsan yun eh. Tama ba? Yes. So wake up call, kailangan minsan tusugin yung ulo para magising ka. Tama? Yes. Make sense? Yes. Eh, kung medyo drama ka, either gonna love me or hate me after this seminar, it's all up to you. Sabi na isa, labas pa, makakita, bantay ka. Sabi ha? Ngayon, ano naman? Yun lang alam ko eh. Kahit ko yung bitaw, yun lang alam ko eh. At 4 na word. Turuan niyo pa ako, ha? Okay, guwapa, yan, alam ko rin. I stick to guwapa people. Ngayon, lumaki ang M Global, simple lang. Simple lang. Basic lang yung principle namin. Yumaman kami, gusto namin tumami din ng yumaman. Ganun lang kasimple. Sabi ng mga politicians at immediate poverty, let's eliminate, ganyan, bigyan ng trabaho. No! You have to decide kung gusto mo yumaman ka, at least nabawasan ng mahirap. Ganun lang kasimple. Hindi mo mababawasan yan kasi it's all generation already. Naka-program na yan eh. Tama ba? Di ba pag silang mo, anong tinuturo ng nanay mo? Anak, mag-aral ka mabuti, kumuha ka na mataas na grade, mag-aral ka ng trabaho pagkatapos. Tama? Tama. Tapos na yun. Bakit tapos na? Imagine mo ilan nag-graduate noong 2006. Tignan mo, 60% wala pa rin trabaho. 2007 came, may naging available ba? Hindi pa din. Nauubos to. Hindi ba? Lahat ng company laging hiring. Hindi. Ang alam ko hiring lang lagi, call center. Kasi mataas ang attrition nila. Sino kaya magpuyat ng 5 days dire-diretso? Tama ba? Yes. Kaya sila hiring hanggang ngayon. Mataas ang attrition nila, hindi kaya ng health mo eh. Mas mapuyat ka. Tama ba?
Dudugo pa ilong mo kasi English yun eh. So, ladies and gentlemen, sa panahon ngayon, gayahin natin yung mga country na successful. Ay na, no? Yung mga tinuturuan ng magulang na yung anak maging entrepreneur, maging effective na entrepreneur, maging businessman. Because profit will always lead you to fortune. Tama ba? Samantala ang sweldo can only give you wages, which is good. Parang pantulong lang yun, pambayad ng kuryente, ilaw, apartment, yun lang yun. Pero if you want to create fortune, gusto mo yumaman, gusto mo maging wealthy, dapat magnegosyo ka. So even if you're employed today, katulad ko, employado ka mag-study, it is important that you manage your time. So marami ka namang oras eh. Lunch break, after office hours. Ganoon lang ako dati magputok-putok sa negosyo ko. Pasundot-sundot lang. Ano mas bisaya yun? Gamay-gamay lang. Pwede na din. No, tagal mo mag-reply eh. Sundot-sundot, gamay-gamay lang. No? I did my business on my first 8 months, part-time lang. Because I understand, kahit part-time ko ginagawa yung negosyo ko, at least I'm doing my personal business rather than giving full-time attitude to somebody else. Tama ba? At least I'm creating my own economy. Ginagawa ko yung sarili kong dreams. Pero yun nga lang, nakakommit ako sa kanya, may kontrata ako, so wala akong choice. Kaya lunch break, after office hours, that's it, and weekend. Kaya lang, minsan, pag wala yung boss, siyempre, during office hours, hindi ko lang sinasabi yun, siyempre. Kung may cubicle kami, titignan ko, siyempre, si boss, wala ka. Pare, may nakita ko negosyo. Invite agad. Tama? With excitement. Grabe! Siyempre, sa trabaho, wala excitement. Ganyan ka lang. Pero pag phone, grabe, pare! Ganda nun. Pag-usapan natin, pag nagustuhan mo, pagtulungan natin, pag hindi ka pipilitin. That's how it started. Nag-invite lang. I eat my lunch quickly. 15 minutes stops. And the rest 45 minutes, balik ako sa cubicle ko, phone call. Part-time. Sayang, may sweldo, sumil ba? Sayang din, panulog. Tama? So, pero meron akong ginagawa para sa titis ko. I was only 23 years old, guys. Why? Simple lang. Na-expose ako sa matatanda. I'm hearing wisdom, I'm hearing words na hindi ko naririnig sa mga kabatch ko. Ganun kasimple. Their topic is accumulate wealth. Mga kabatch ko, they accumulate gimmicks. And girls. Siyempre, pag binata ka, newly grad, siyempre, hinahanap mo gimmick lang, right? Billiard. Kahit wala kang pera, hati ka, right? Pero pag na-expose ka sa matatanda, time is very important. Wala silang time for bullshit. Kaya I was exposed at age of 23. Wala naman nagturo sa akin paano yumaman. Na-expose lang ako sa mga influencer na yun. Kaya I was forever thankful sa father ko. Dahil dinala niya ako kung saan maganda yung direction ng buhay. Can you imagine part-time? Kaya sa mga empleyado, welcome. Palakpakan natin, ha? Kumamano. Okay na yung may trabaho. When you begin to make 5 to 10 times ang sweldo mo, that's the time you fire your boss. Try mo, maganda, masaya yan. Boss, meeting tayo, bakit? You're fired. Medyo magpakit ka pa. You're fired. Tapos tayo may takbo kasi baka may parilig na. Now, 8 months later, it wasn't easy because I don't have a sales experience. I don't have entrepreneurial spirit. I don't have mentor. Wala akong coach. Tatay ko, nagsisimula din sa negosyo. So pareho kaming walang alam, right? At nagdududa ako sa kanya kung yayaman talaga kami kasi wala rin ako makita resulta. 2 taon na siya nagne-network. Pero very positive tatay ko. Umuwi kami, anak, kumusta negosyo mo? Ganun pa rin, walang sumasali. Yayaman na talaga tayo dito. Okay lang yan, nadami ka din. Naalala ko pa yung sabi din. Mga bakla nga, di ba? Wala namang matis, dumadami. Ganun kami mag-motivate. Pero buti na lang, ang sponsor ko, father ko. You know why? I could have quit it 20 years ago kung hindi tatay ko sponsor ko. 3 reasons. Number 1, tatay mo eh. Yung sabi na, ayoko na, di ba? No quitting, no option of that. Okay? Pangalawa, can you imagine kung hindi mo sinuportahan tatay mo? Eh, nangangarap na nga. Nangangarap na nga, gusto niya naman pagpabago at hindi mo masusuportahan. Ano na lang klaseng anak ka, di ba? Kamay, paalis ka sa bahay. Umalis ka na nga, negative ka, o di ba? Dinawala pa ako na tirahan. Ang pangatlo, galing sa puso niya, yung sinasabi niya, naririnig ko, sabi niya, anak, malay mo, dito mag-end yung pagrerenta natin ng bahay. Malay mo, dito ay magkaroon ng sarili sasakyan. Kasi obvious, naglalakad na kami po eh.
Malay mo anak, dito natin mapatigil yung nanay mo matagal ng domestic helper. Doon ako tinamaan, guys. Hindi ko pwede sabihin, bala ka na, laki ka na. Alam mo na yan. I supported him, even part-time. Talaga sobrang sakripisyo kasi pagod ka na sa trabaho, sinisingit mo pa ito eh. Tama? Pero it's a very clear vision. Kung ano yung nakikita nyo ngayon sa akin kita-kita ko na ito 20 years ago. Bahay ko, yung resort ko, yung swimming pool, yung mga course. Nakikita ko na ito, hindi ko alam kailan mangyayari. Kaya nakastick ako dyan, stick ka sa vision ko, vision namin, tama? Kaya lang yung mga prospect ko hindi makarelate. Sabi di ba, payaman, wala kang may pakain sa akin. Make sense, no? Di ba? Okay. Pero, that's my story. Okay? So, meaning, even if you don't have money today, marami kang utang, yun ang point ko. Huwag nyo lang kakalimutan, may value kayo eh. Tama? Priceless yan eh. Okay? So, ngayon, may opportunity, kung ako sa inyo, galingan nyo na. Nila yung tip ko sa inyo, galingan nyo na. Kasi baka mamaya, hindi yan pumunta, hindi mo ginalingan, baka yung opportunity lumipat sa favor ng ibang tao. Ganun lang yun. Make sense? Okay, lesson number 1. Basta tayo. 300 topics ko, kaya magustuhan nyo. Lesson number 1, you should be a risk taker. Okay? Hindi ba kailangan mag-risk na talagang, alam mo yun, i-give up mo lahat? Hindi. Just begin today kung anong meron ka. Wala kang pera, okay. Kung meron ka, advantage. Basta kung anong meron ka. Huwag kang mag-expect ng wala muna. Huwag ka muna magharap ng wala ka. Wala kang sasakyan, wala kang bahay. Huwag mo muna hanapin yung kasi hindi yan shortcut business ko. Okay? Kung anong meron ka, just begin. Kung wala kang pera, gumawa kang paraan. May coffee naman tayo, may choco, pwede ka mag-retail muna. Para may panggalaw ba? Tama? Huwag kang gagawa ng excuse mo kasi dream mo itong ginagawa mo eh. Tama ba? Kasi pangarap mo na itong ginagawa mo. Kung puno-puno ka pa ng excuses, magtatampo yan. Lalayo lalo. Ilang taon na nakita niya nag-retire, yung pangarap sila huwag tupad. Ang dami na, di ba? Huwag na natin sila gayahin. Ngayon na opportunity, kasi nung tayo na malakas sila, may energy sila, wala pa opportunity kasi. Or probably hindi sila risk-taker. Tama ba? Well, blessed ako guys because my partner, Doc Ed. Doc Ed, sa tingin mo ba risk-taker siya? Yes, Dr. Shay. Ginibap niya yun just to go network marketing. Isipin mo yung pinagpaaral ng nanay niya, tatay niya, ilang milyon, ilang daan libo ginastos para lang matapos yung pagiging doktor. Hindi, tatanggalin mo lang yan sa katawan mo. Di ba sigurado mo na magagalit sa'yo nanay mo, right? Hindi lang yun, lahat na kabatchmate niya, brotherhood niya, sa fraternity, sorority, lahat yun. Hindi nila maintindihan kung ba't gano'n si Doc Ed. And here comes today, 15 years later, nakita nila mayaman siya, bilyonaryo din. Ano sabi ng mga sorority? Paano ba sumali dyan? May remember na lahat. Kasama namin pag may foundation, kasama namin pag may outreach, baliw na baliw. Bakit? Minsan kasi, this is very important, minsan kasi you have to take some risk. Kaya kahit part-time ka, okay lang yun, pa 1 hour, sundutin mo lang. Malay mo, you know why? Malay mo yung mga kausap mo bukas, mga kausap mo sa phone call, isang Francis Miguel. Isang Doc Ed. Isang isa. Yung mga confident na yung kagaya ko. Kasi ako yung taong naghanap ng opportunity. Tama? Kaya huwag kayong tama rin, nakakating telepono. Baka yung next na tatawagan mo, naghahantay ng opportunity. Baka nagbasa ng horoscope. Kung may natawag sa'yo, yung payaman ka siya. O, di ba? Hello, yeah. Magkala ng pera, sige, go. Di ba? That's what happened. Di tawag gano'n, nag-expect na lang sa horoscope, di ba? Yung mga tabi ka nakapula, papayaman sa'yo yan. Tingnan niya, may cool, nakared. Ikaw na! Yan yung masabi. Marami ng taong kanya hopeless na. Tama? Anong qualities, anong mga advantage ng risk taker? Marami. Wala ko nakita ang negative. Malakas niya loob eh. Kami tatlo, malalakas ang loob namin. Kahit may mga challenge sa amin, sabi ng mga kalaban namin, napuputol ko ang daliri ko, umabot ng 6 months yan. Hindi ko manon pa. 3 months later, nakasabay ko sa aeroplano. Mula take-off hanggang mag-take touchdown, hindi niya tinanggal yung newspaper sa hiya niya. Nakaganyan lang. Talaga siya eh. Saka pangalawa, ilang daliri ka, niya lang puputulin. Kasi every 6 months, isa o, din 3 years na. Diba? Kulang yung daliri niya. Minsan guys, huwag niyo i-challenge sa mga tao may pangarap. What if mangyari? What if magbago? What if makuha niya pangarap? Makainin mo lahat na sinabi mo. Believe me. Make sense?
Paano yung mga pangalan mo? Huwag niya underestimate. Kaya pag may pangarap siyang ganyan, huwag niya underestimate. Kasi minsan hindi nakukuha sa itsura yan. Huwag niya sasabihin na ikaw, may yaman. Ay, itsura ko lang. Wala ganon. Okay? Ilang underestimate. I've seen people who became very successful, hindi talaga sila, minsan hindi educated, minsan, katulad si Lucio, hindi naman nakapag-aaral na maganda, pero number 3 siya sa pinakamayaman sa Pilipinas, right? Kaya nilang bumili ng school. Make sense? Kanina ngayon ng UE, tama? Si Henry Sirin, hindi na maganda educational background niya, o di binili na ng NU, National University, kanya ng school, tama ba? Hindi ka na nakapag-aaral, pero binibili mo eskwelahan, o di turuan ka nila kahit 68 years old ka na. Make sense? Kaming na-miss mo nung klase, di ba subject mo, tama? Ang subject today, arithmetic. O, di ba? Make sense? So, these people, mostly na naging successful ngayon, very wealthy, number 1 na nakikita ko sa kanila, they're all risk takers. Lahat sila. Wala kang makitang yumaman na hindi malakas ang loob. Yun ang bless ko sa partner ko kasi kahit mga bata, katulad yung Sir Chan, no, ako, guwapo, no? So, no? Malalakas ang loob, may pera, no? Nung time na binubuo namin to, yung bahay ko po ginagawa. May funding ako for the interior. Finishing na. Okay. Pero na-catch ko yung vision ni Doc at naramdaman ko na malakas ang loob niya. Lahat ng pera ko papatapos ng bahay ni Doc. Kaya, standby yung bahay ko ng mga ilang buwan. Mga ibon ang nakatira. Punong-puno na ng net. Pero sabi ko, okay lang yan. Kasi gagasolinahan ko yung vision ni Doc. Okay, 5 million ito. And here we are today, guys. Kaya tayo malaki. Because we're all rich. Ang wife ko, tsaka yung mga anak ko, sabi niya tayo, dito tayo, bahay natin malapit na matapos, okay lang yan, dito muna tayo sa maliit. Kondo lang kami, tama-tama kami. Okay? Kasi sayang eh. Nakita mo na saan papunta yung company, hindi mo pa siya i-ignite. Tama ba? Yes. Yung spark manggagaling sa'yo bago maging apoy yan eh. Tama? Yes. Hindi ko gagasolinahan yan. Ang ganda kasi ng message eh. Sabi niya, Francis, yumaman tayo sa network marketing. Pero this is the time na tumulong tayo sa tao para tumami rin yung kagaya natin. Ganun kasimple yung prinsipyo niya. Ganun lang kasimple. Kaya tuwing nagkikita kami, marketing plan lang na pinag-uusapan namin. Kunin natin yung maganda dito, kunin natin yung maganda doon, kunin natin yung sama-samahin natin sa loob ng marketing plan. Sabi ko, ano product? Yun lang. Wala pa. So, tagal namin nagme-meeting, wala kami makitang product. Wala kami makita. We cannot get local product. Kasi plano mo global eh. Kukuha ka ng malunggay sa yote. Ano sasabihin mo sa foreigner? Malunggay. Hindi. O iba ka talaga tayo. Sabi, dude, what's this kamote? So, hindi namin pwede kumuha ng product na basta-basta na, kaya pansinin mo yung mga company na basta na lang nagtayo. Kung ano-ano na lang ang product, vitamin C, kung ganito-ganito, kung ano-ano na lang, hindi nag-iisip. Bakit? Kasi gusto lang nila magkapera, bahala na. So, hindi. You need to be very careful, especially sa product, because we are professionals. Tama? Paano mo na nakita ng doktor kung kamote ang dala mo? Tama? Uusot pa yan ang side effect. Kahit ano lang, hindi tayo mapapasok ang UAE, Hong Kong, Singapore, US, Hawaii, whatever, anong country meron tayo ngayon, hindi mo mapapasok pag ang product mo hindi ganun ka-effective. Until one day, Nature's Way came to the Philippines, that was late 2005. They're looking for people na involved sa MLM. And I was one of their hit list. Doon sa attendance sheet, nakita ko pangalan ko. So why am I here? They're all hunting you. Sabi mo, wow! Hinahanap ko yung product nyo. Hinahanap ko rin pala kami. This is connection, right? Sabi mo nang in-interview. Hindi namin kilala ang Nature's Way. Wala kami kilala, wala kami connection dyan. Nagpunta talaga sila sa Pilipinas because they want to change the traditional way of distributing the product. Pagod na sila sa retailing eh. Tataan nila sa Mercury Drug. Hindi kumagalaw ng product nila eh. Tama? So they want it to become involved in direct selling. Gusto nila ganun lang para mas madali kasi explain pag i-direct sale mo eh. Bumili ka ng C247 sa Mercury Drug.
Hindi ka bibili. Bakit? Wala nag-explain. Tama? Yes. Alam ka naman yung face lady, sabi niya, may 12 fruits to, 12 vegetables to. Araw-araw, gagawin niya yun. Tama ba? May mic dito. Hindi gagalaw. Hindi gagalaw ang product. So that's why I came here, hinanap nila sa ako sa hinahanap. Can you imagine? Sino makita ko yung attendance sheet, nandun pangalan ko. And pati yung friend ko, downline ko, na nawala na ngayon, nandun yung pangalan niya. And, ladies and gentlemen, nung pinapakita nila yung product, lalapit ko sa docket sa ilalim ng table, sabi ko, kunin mo na yan, okay? Kasi alam namin na yung product na yon, kasi yung ganong karami ingredients, una-una ang daling explain. Orange, di ba? Gulay. Hirap pa kayo ma-explain sa gulay? Hindi. Hirap yung iba mag-explain. Hindi. Hindi. Lahat yung nilagay doon, sinakain mo na before pa right? So pinagsama-sama lang with exact formula para maging effective. Make sense? Yes. Buti na lang, A tayo. Nandun din ang Julie, nandun din ang SmithKline, nandun din yung mga pharmaceutical company. A tayo, Z sila. Una talaga kami. Right? Kaya pagpasok namin doon sa seminar function room sa Shangri-La, yung puti na nag-explain, pinapakita niya yung laman, habang ine-explain pa lang, wala na, close na namin yung deal. Tapos sabi nila, we have a quota here. May quota pa daw sila. If in 1 year, hindi ka makabenta ng ganito, we don't have to radio the contract. Ibibigay nila sa iba. Tumayo ako gano'n. How much ba? Ano may quota, right? Sabi niya, ganito, $1 million. Sabi ko, okay, we can do that in 6 months. Sabi ni Dokit, lakas naman ang loob mo. Oo, kumbala. Kunin na natin na. Wala pa kaming tao. Wala pa kaming office. Okay? Pero binanggit niya yung kailangan, sabi ko, in 6 months, kaya pa i-produce yan. True enough. Uminit pa sito. Sabi niya, can we visit your plantation? You can invite our distributors to give them a visa and we can visit your plant. Sabi na naman ng Amerikano, well, depends on the figures. Okay, how much the figure? Throw us figures, di ba? Ganito, $1 million. Oh, we can do that in 8 months. Ganoon na naman ako. Sabi niya, kaya pala kita Kasi pag sinabi niya hindi kaya, baka ilipat sa iba yung favor, right? Hindi kailangan na natin ng product. Ang tagal-tagal na namin nagbabaliwan. Wala kami mo umpisahan. Again, hindi pwedeng kamote. Wala kayo. Kung ayan yung vision mo, no? Tama ba? So, nung nakuha namin yung contract, we're so thankful ngayon, nag-donate pa sila sa Allied Foundation. Last time, they gave us $37,000 for the unite. Right, tomorrow, I'm going for a walk and then bago ko bumalik, I'm visiting Tacloban. I have a picture, pakita ko kay Doc Courtney, that probably we can go outreach after. Okay? So, ladies and gentlemen, being a risk taker, not bad. Tama? Punong-puno ng positive yun eh. Kasi once na tumalon ka na sa tubig, huwag kasi hindi ka lalangoy. Kaya mo malunod ka, mamamatay ka talaga. Right? Kaya effort ka eh, tama ba? Kailangan mo huminga, correct? Ganun din ang tao. Gusto mong mabago buhay mo. Just jump in. Tingnan mo, mag-iiba tayong tao ngayon. Malamang pinagkakaiba rin tayo kung saan galing. Hindi ako pare-pareho eh. Engineer ako, si doktor na eh. Sana kung doktor kami tatlo, pwede mo sasabihin, ay, mahirap limaman, kailangan doktor ka. Tama ba? Yes. Diyan. Physical therapy. Guwapo, yun lang. Siyempre, pare-pareho guwapo, yun lang. Pansinin naman ng karang company, pansinin nyo. Pangit si mga may-ari. Pinihira eh. So, number 1 is taker. Number 2, bakit pa kayo natutunan? Yes! Ang topic pa lang yun. Ngayon, kung di rin lang kayo susugal, hindi rin lang kayo tataya, hindi rin kayo tatama. Tandaan nyo yan. Nabura yata. Binura mo? Nabura nga. Okay, there you go. Okay. Number 2.
Naikwento na yata sa inyo, nung 19 years old ako, no? We live in Paco. Alam niyo yung Paco? Doon yung real estate trend sa Paco. Search na lang sa Google. Okay. Ngayon, doon sa tabi namin, there is a big building there na nagre-rent ng Chinese. Nag-migrate sila all from mainland China. Pero yung lolo nila, mayaman na. So, ang Tagalog niya, baluskot. Magaling mag-table tennis kasi kahit nakikipagkwentuhan, nakasagot niya. Magaling talaga siya. Ang galing talaga. So, idol namin siya. 62 years old na. Retired na. Okay? Doon para sa mainland China, meron silang sinusunod na prinsipyo doon. Yung tinatawag nating 4 quadrants nila. Okay? From 0 to 20, sabi niya, from 21 to 40, from 40 to, teka, 0, mali. Tama. 0 to 30, and 30 to 40, and 40 to 60, onward. Okay? Pag 0 to 20 raw, these are your monkey days. Monkey. Dito, Carabao. Dito, dog. Dito, pig. Sabi niya, paano yan? Okay, this is our cycle. Okay? Sabi niya, baliktad pa rin. Sabi niya, pag 0 to 20, wala kang choice talaga, kundi maglaro, happening, aaral. Wala kang masyadong obligasyon sa buhay. Eh, yung mga tayo na nag-aaral, sa pinag-aaral ka ng magulang mo, right? Kaya tawag daw niya dyan, monkey days. Eh, naglalaro, you jump in, you swim by, tama ba? Talagang full of energy ka dito. Pero the moment umabot kami ng 21 to 30, you should work like a Carabao, sabi niya gano'n. Ano bang kalabaw? You work under the sun, tama? Very hardworking, konti lang pahinga, tama? Maaga pa lang, nagtatrabaho na. Ito yun. Pero by the time mag 30 to 40 ka na, dapat ito na yung dog ka. Ano yun? Ano ba ginagawa na aso? Magbantay. Guard. Meaning, ginaguard mo na yung mga sinimulan mo. Binabantayan mo na yung mga na-accumulate mong pera. Ano yung pig? Sabi niya ganon. Pig, baboy. Tulog, kakain, kakain. Higaan yung tae, right? Diba kung matanda, gano'n naman. Pupo, higaan tayo pupo, right? 61 words, well, dapat, dito pa lang, marami ka na talagang pera. Yan ang kanilang mindset, kaya pala sila gano'n. Kaya pala, at 21, nagnegosyo na, nagbebenta ng kung ano-ano, tama? Kung ano may negosyo ng tatay, sinusuportahan na nila. Right? Ito yung kanilang cycle. 19 years old, narinig ko na po ito. Kaya lang wala pa akong opportunity. Nag-aaral pa ako eh. Hindi ko makuha kung ano sinasabi niya. Kaya mindset natin iba eh. Program natin iba, di ba? Mag-aaral mabuti, maghanap ng trabaho. Correct? Yes. Kaya minsan, nag-nurse ka, ang trabaho mo, crew. Hindi na available eh. Wala mo hospital na papasukan. So, nangyayari, mag-aaral ka. Correct? Yes. Engineer graduate. Eh, nasa tubig. I mean, seaman. Okay. Tama ba? Ilan na nalit ko sa Hong Kong, graduate ng teacher, graduate ng nurse, graduate ng medrep, pero DH sa Hong Kong. Pero meaning guys, dahil sa lack of opportunity, papasukin mo talaga just to survive, right? Now, i-mindset natin ito ngayon, especially our children, next generation natin. Whatever they want, kung anong career gusto nila, support mo as parent. Pero kung anong ginagawa mo ngayon, for example, network marketing, doon mo siya involved. Bakit? Walang ibang mag-educate sa mga anak na kundi kayo din, especially when it comes to money. Don't allow other people to teach your children. Kayo mag-turo. Tapos hindi. Mabuti pa sabihin mo, anak, mag-aral ka, mamaya na in global na world, okay? Mag-aral ka, kung ano man kurso gawin mo, pagka-graduate mo, pumasok tayo sa negosyo, pagtulungan natin para yung mga buhay natin. Si tatay, wala akong kapital, bahala na. Lesson number 1, sabi ni SM, risk taker. Tama? Matatandaan niya yan. Hindi makakalimutan, correct? Pero pag nasa network marketing ka, good news ha, ng 3 to 5 years lang. Let me show you the formula. Joseph Lim, maganda example. 23, nakita yung negosyo. Okay? Wala pa siyang 30 ngayon kasi na-outstanding, young, less than 30 years old siya ngayon in the whole wide world na kumikita ng millions sa network marketing. And by the way, palagpakan natin, Joseph Lim, 30 among the less 30 years old na yumayaman o kumikita ng million-million. Kasi yung global yun isa.
Meaning, wala pa siyang 30, guys. Wala pa siya dito eh. Tig na siya. Can you see the advantage when you're in network marketing? Pinaiikli mo yung oras. Why? Kasi sa lahat ng negosyo, ito ang napansin ko. Kung gusto mo mag-succeed, kailangan magamit mo yung law of leverage. Lagi sinasabi sa NGO yun. Tama? If I'm gonna sell shampoo today, if I can sell one shampoo line, sabihin natin isang coffee, isang araw, may darating na kasi tayong shampoo eh. Kaya ako excited eh, para taba ng buhok yun. Okay? I can sell one box of coffee a day. In my own effort, I could only sell 30 boxes in 1 month, correct? But if I have 1,000 people under me, sabihin lang natin lahat kayo downline ko, at makadispose tayo, tag-isa na lang. Ilang kayang kape ang magagawa ko sa isang buwan? 1,000, right? So, saan doon yung leverage? By numbers. Kaya don't be alarmed or don't be surprised, bakit may yumayaman sa yung global? Simple lang. Yung mga ginagawa ng mayayaman, ginagawa natin. Jollibee, ginagawa ang leverage. Globe Smart, Andox, Lechon Manok, even the simple business na yumaman. Ang inasal, simple lang. McDonald's, bakit successful? Simple lang. Leverage. Tama ba? Can you imagine kung isa lang Jollibee? Successful kaya siya? Tapos ilipat-lipat lang niya. O sa McDonald's, ano naman, sa Cebu naman. Ano, lipat naman natin, sa Davao naman. So ginawa niya, binrush out niya. But it requires more money, right? Yun ang wala, yun ang meron tayo. Leverage. Hindi natin kailangan ng pera. If you open your Facebook, you begin talking your people in Nigeria, that's leverage. Pag in-open mo yung Facebook at may nag-open sa Hong Kong at ginawa niya yung negosyo, that's leverage. Pag may pinacebook ka na naman sa Saudi, sa Oman, sa Singapore, at sumali, at nagkalat doon, that's leverage. Kaya yung 40 years mo in making money can cut it down to less than 4 years. Why work for 40 years when you can make all the money that you should be making in less than 4 years, right? Because of the leverage. Nung binili namin yung lupa sa EDSA, by the way, yung building natin tatayo, nakwento ka na kagabi, no? Nakwento ka na, di ba? It's a $250 million na lupa pa lang. 250 million na plus VAT. Okay? Para sa Maralog. No? Lupa pa lang yun, okay? Nagkataon lang, yung may-ari was then the President Laurel. Yung anak niya, si Nita, Ma'am Nita, na pangasawa niya Yupanco. So the property owned by Yupanco. And that guy, si Robert, the President of YGC, alam niyo mga RCTC, etc. Yamaha, kanila yun. He was my customer noong 1998. Doon sa una kong company. Wala akong sasakyan, wala pa talaga akong resulta. Tama? Meron akong BM pero hindi pa bayad. Hinuhulugan ko pa. Okay? So, nung papasok ko sa office niya, sabi niya, you look familiar. Sabi sa akin, yes, of course. Sabi ko, kilala na kita noong 1998 pa kasi I was telling you something but you didn't buy. Okay? Sabi niya, oo, ikaw nga yun. Ikaw yung nagbebenta ng shampoo. Na tinawag ko yung card, pinakuha ko ng taxi para umalis ka na. Sabi niya, wala, daan mo na. Okay. Now, don't tell me, ikaw yung kamitin ko. Sabi niya, yes. And don't tell me the Ferrari that I'm looking outside, that's yours too. Sabi niya, yes. Don't tell me, ikaw rin bibili ng lupa na binibenta ko. Sabi niya, yes. So I am here. Sabi niya, nawag yung sekretary niya. Cancel mo na yung kay Henry C. Cancel mo na yung kay Gokong Way sa kay may-ari ng City Land. Siya na lang ang bentahan natin ng lupa. Sabi na, Francis, atin lang because I like your story. Not only from rags to riches, pero tingnan mo yung mga kasabayan mo nagbibidding sa lupa na yun. Isipin mo naman, nagbibenta ka lang natin, ngayon ikaw na bumibili. Bigla ako naisip, ano ba ang sistema na meron sa network marketing? Bakit nakakasabay kayo mayayam? Simple lang. These are the things that rich people do that poor people don't. Ano yun? Leverage. Pero sari-sari so hindi kayo yaman. Pero kung kayo ka rin 1,000 sari-sari so, yan, pwede kayo yaman. I said? Yes. Remember the power of multiplication of time. Kaya nga, balik tayo dito. 23 years old si Joseph Lee. 25 Charles Langurayan.
Carlo Buenaventura, lahat ng mga tinawag naming Hall of Famer. These are the people that planted seed for 3 years. And on the 4th year, they don't have to work again for the money for the rest of their life. Bakit? Kasi yung leverage nila sobrang... Nung in-interview nila si Mylene, si Mr. Robert Dipanco, dinala ko si Joseph Lim, si Carlos, si Kuya E, si Mylene Dane, para ma-witness nila yung signing of agreement, right? And the mother, Miss Nita, tinanong niya ngayon si Mylene. Sabi niya, Mylene, grabe, ilan ang downlines mo? Sabi niya rin. Sabi ni Mylene, ma'am, mga 600,000. Sali. Pagkatapos. Can you imagine, guys? Kung may 500,000 na lang, magtimpla ng kape lahat yun. Huwag na lang magbenta muna. At mag-toothbrush yun kada umaga. Siguro naman nagsisipilyo kayo. Nasaan kamay yun? Toothbrush. Hindi yan kita. Maming ka lang. Now, tignan nyo bakit natin nagagawang yumaman? Simple lang. Nagagawa natin yung ginagawa ng mayayaman. Ang lamang lang natin, hindi natin kailangan ng malalaking kapital na meron kagaya sila, tayo bitid lang na malaki at madaldal lamang ka na. Make sense? Yes. Pero huwag na sabihin sa akin na hindi kayo pwedeng yumaman. Meron tayong sikreto na kagawa. Kaya pasok natin sa utak natin, bakit tayo kailangan mag-improve? Yan minsan, hindi na maintindihan bakit natin ginagawa ito na wala ng pride sa ka-ego. Tanggalin mo na yun, bakit? Kasi ginagawa natin yung ginagawa naman yung mamang eh. Marami pa ako tuturo sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Ha? So, okay na ba to? Yes. Ayaw mo pagsamahin lahat yung tatlong quadrant na yan in 3 to 5 years. If you make a decision tonight, day 1 tomorrow. Huwag nyo na i-count yung mga pagtali nyo 6 months ago, 5 months ago, baka hindi quality yan, hindi ka pa seryoso. Bukas na mag-count ng 3 years, beginning tomorrow. Sabi mo, pagising mo, seryoso na. Okay? Doon ka magbilang ng first day. Tama ba? Kasi baka mamaya 6 months ka na, ba't wala nangyayari? Yung pala, 1 week ka lang dito. So kung iwa 1 hour mo lang a week, and 6 weeks, 4 weeks a month, so 4 weeks, so 4 hours ka lang in a month. So parang part-time talaga yan, correct? Make sense? Yes. Pag mula bukas, do network marketing especially in global this time frame. Beginning tomorrow, day 1. Kasi kahapon, baka di ka pa seryoso eh. Depende pa yung decision mo sa temperature. Alam mo yun? Mainit ayaw mo, malamig ayaw mo din. So, ano tamang temperature para pumilog ka? Minsan gano'n. Tama? Yes. Kaya ka sumali, minsan na-apply mo, crush mo, nung high school pa. Kaya pa na ngayon. So, nung sumali ka tayo, crush mo siya before. Sabi mo, what if? Tama ba? So, beginning tomorrow, wala nang kasi-kasi. Okay ba yun? Yes. Yan ang nagpapabagal sa atin sa pag-deal. Kasi-kasi. Pagkalin na natin yan. Ba't wala kang talang-taon na? Kasi, kapag late ka, kasi, ba't di ka ng training? Kasi, so ano man kadugtong nun, it's not important anymore. It won't produce results. Basta, first word mo kasi, yung sumunod na sentence mo doon, wala nang bearing yun. Bakit? Ginagawa mo, pangarap mo eh. Para din sa'yo naman to. Tama? So ano man kadugtong nun, huwag ka mag-expect na resulta na hindi na napapabagal sa'yo. Masalit ba ako magsalita? Yes. Sakto lang. Tama lang? Sakto lang. Lang o diretsahan? Sakto lang. Sabi niya ha? Busa mo to. Okay, next. Nakuha na sa message dito? Yes. Kung bakit 3 years? When I joined my first company, 23 ako, at the age of 28, I begin to make, I think, ma-average ko $250,000 naman. Sa age of 25, average ko 100,000 naman. Can you imagine, nakatikim akong malaking pera at those stages ng buhay ko. Kaya ginawa kong finance ng company dahil ang dami kong nalustay na pera ng mga panahon na yun, natuto talaga ako. Kaya ako kinuha ni Doc ang humawak ng pera. And I'm telling you now, ang dami pera na in global. Grabe na naman. Yung lupa, yung bangko, cash siya. 250 million cash. Ginawagan ko rin bangko ko, prepare an MC, payable to blah 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 blah. Dalhin mo na ngayon. Naka-armored pa. Wow. Tinawag ko lang, hindi ko dala check eh. Tinawag ko yung bangko para dalhin sa harap ni sa iyo bangko.
Sabi ni Mr. Pampas, did you bring the check? No. The Pampas said it's here. No, boy. Wala. It's a problem. Kami yung seryoso eh. Nandun kami, signing document. And you know what? I'm so blessed, guys, because siguro, this is my life assignment. No? Na not only to become wealthy, but siguro, dahil giver ako, not only giver as, hindi sa pera, hindi rin, no? Giver siguro sa knowledge. I share it. That's why one day, if you become successful, do not forget. Lahat ng binanang may kwento mo rin sa mga nandito na. Kaya umabot ako ng 20 years. Hindi ako aabot dito kung sarili ko lang iniisip ko. Tama ba? Teammate na ako way back 25 years pa, 25 pa ako eh. So yung pagpupo mo dyan guys, hindi talaga tsamba yan. Sa divine plan, kaya ka lang dyan. Diba? Let me tell you a story pa mamaya. Marami pa akong topic eh. 378 more. Okay. It's now very important. Why? May mga grade 1, grade 5, merong mga hindi nakapag-aral, lumayaman. Simple lang. Lesson number 1. Alamin mo yung core mo. Core. Alamin mo yung core? Heart. Tonight when you go home, when you talk to yourself, in front of the mirror, pag magkaiba nakita nyo, tumakbo na kayo, okay? Make sure ikaw yun, okay? Always talk and, kausapin mo yung sarili mo. Ano ba talaga yung gusto ko mangyari sa buhay ko 3 to 5 years from now? Ikaw lang nakakaalam yan. Hindi alam na apply mo, hindi alam na downline mo, kahit boyfriend mo, kahit kakambal mo, magkaiba ang gusto, right? Yes. So make sure, alamin mo yung core mo. Ano ba talaga gusto mong mangyari? Are you willing to make more money? You can help others? You want to help your outreach? You want to help your church? It's all up to you. Ikaw nakakaalam mo. Tama? That's your core. Because pero malaman mo yung purpose mo, tingnan mo, hindi ka mahirapan sa ginagawa mo. Tama ba? So number 1, letter C, make sure, pag once na pumasok ka dito, huwag ka na umalis doon sa tinatawag na circle of influence. Sulat na C, stands for circle of influence. Okay. Sulat nyo, circle. E-I-R Nag-enjoy pa kayo? Yes! Ganito ako mag-training, hindi ako masyado sa... sulat ko kasi. Kasi kabalagsaran daw na ano yun, sabi na namin. So, ano mo, bakit ko? Sino mo? So, circle of influence. For the past 8 years, I've seen people, especially pag nakikita ko yung mga naging cash, almost daily ako eh. Nakikita ko, minomonitor ko, run ko. No? Minsan, katulad kayo, pag-gising ko, pag-email yung mga naging cash daily, ganyan. And mostly na nag-gain cash, may nag-gain cash 250,000, 500,000. Karamihan hindi ko kilala. That's why tinatawag ko. Sino to? Baka mamaya bogus, di ba? Right? Sino to? Then I'll call the training team. Then Pastor Chan, guys, tinatawagan ko rin. Baka kilala niya itong taong to eh. Tama? Tapos tinanong ko yung marketing team. Sino ba to? Ay ba, sir, yan si ganito. Taga doon yan sa Cebu, taga doon yan sa Bohol, taga doon yan sa ganyan. Eh sino naman to? Totoo ba to? Totoo ba tao? Active ba talaga to? Baka mamaya hindi. Baka niloloko tayo ng accounting or IT or whatever, right? Only to find out, sir, marami na tayong hindi natin kilala. So ngayon, minimemorize ko na yung mga pangalan na nag-encash na ganun kalalaki. And I have learned, 8 years after, na ito pala yun. Ang importante pala sa negosyo, may mentor ka, right? Kanina yun eh. Pero isa pa ang effort na gagawin nyo. Sige malaman, huwag kayo umalis sa circle of influence. Gusto maging successful, dumikit ka successful. Ganun lang yun. Diba nung college, ganun din. Lahat ng mga bobo kami magkakasama. Lahat ng mga matatalino magkakasama. Tama? Target namin, matatalino eh. Right? Sinukopya mo dyan, diba? Diba? Correct. Sabi ko si A, o sa'yo si B, huwag tayo magsabi. Right? Pati pangalan, minsan nakakopya niya eh. Talagang bobo talaga yung kasama ko. Hindi ikaw yun, hindi ikaw. Ganyan talaga kami. Ako naman, mahilig ako mag-funding. Papakainin ko yung matalino, ganyan, sa recess. Pare ako nasa balas of the soda mo sa yung sandwich mo. So kakainin niya, kaya pag nalunok na, siyempre hindi na masusuka, right? O pare, pakopya, ha? Lahit kayo pa ako. Sure, di ba? Pusok eh. Di ba? So, what we call a circle of influence is very important, not only to you guys, but to your entire organization.
Pag may activity yung company, pag may training ang training team, pag nandito yung may-ari, especially ako, si Doc Ed, si John, huwag kayong mag-absent. Drop everything. Why? Ito na nga yung circle of positive business influence. Tama ba? Kung maglalaba ka din lang, i-cancel mo na muna. Pwede naman mamaya pag-uwi mo, right? Tama ba? Kung magkukula ka lang, o kung magkikita lang kayo ng boyfriend mo, siya pa rin naman boyfriend mo eh. Tama ba? Text mo lang. Pag hindi tayo nagkita mamaya, patay ka, di ba? Bantay ka, right? May pupuntahan lang ako, importante ngayon, di ba? Postpone mo lang. Why? This is very important. Kasi what if 2 years ka na sa negosyo? Wala kang mabubuong grupo. Pero lagi kang present sa meeting, lagi kang nag-attend ng mga training. And one time, upo ka dyan. Wala kang downline, mag-isa ka lang talaga, pati apply, iniwan ka na, bagal mo kasi, okay? Now, nagkataon katabi mo, for example, engineer ka. Engineer siya. Nakatabi mo, engineer din. 2 years na rin sa negosyo, ang problema lang, ikaw walang downline, sasabog. Ang cheque niya, talaga nakabuang, na 200,000 naman, right? So what do you feel now? Pag-feel mo, may sistema kang ginagawa hindi mali, hindi tama, right? So you begin to interview that cross-line now. Paano mo ginawa? Ano nangyari? Ano ba? Ano nangyari? Talaga? Anong skills na ginawa mo? So, imagine mo hindi na galing sa mic yung training, nakatabi mo lang ang nag-train sa'yo. Kaya pa hindi ako lumalaki, may mali akong ginagawa. Right? That's what we call circle of influence. Mga tayong choice. Want to become successful, tumikit ka sa mga pareho natin. Huwag sa ganun. Buang okay lang, tama? Buang sa global. Tama ba? Kaya niyo ba? Pangawas ako yung salita eh. Okay lang kayo? Ako kasi hindi na eh. Nagpatahan ako eh. Huwag kayong malis dyan. Siguro ang advantage ko lang nung time ko, as I said earlier, na-expose ako sa father ko, kay Congressman Goles. These are people na talagang highly influential. And pangalawa, retired na sila eh. They talk about investment, return of investment, mga corporate funds. Can you imagine, at the age of 23, naririnig ko it's all about money? Na I'm never hearing those words sa mga batchmates ko. Tama ba? Sabi ng tatay ko, anak, mag-open ka ng checking account. Sabi ko, bakit? Wala na ako sa checkingan. Sabi, basta mag-open ka. Para pag nagpabayad ako ng kuryente sa'yo, bigay ko sa'yo cash, cheque, bayad mo doon sa Meralco. Hindi ka rin ma-hold up at the same time na nalalaman mo kung paano mag-responsible mag-issue ng check. Kaya kahit tubig, 250 pesos, naka-cheque. Oo, natutunan ko yung words. Yung amount of words, right? Dapat mag-match. Otherwise, hindi pwede ng bangko, right? Pumunta ako sa bangko. May tatanong ako. Kaya as early as 23, nalalaman ko yung interest rate, nalalaman ko yung bouncing check, nalalaman ko yung estafa, nalalaman ko lahat. Kaya ako ginawang finance na company. Letter of credit. Na-expose ako sa pera. Tama? Eh wala kayong choice. Gusto niyo maman, mag-open ka ng checking account. Wala akong nakitang businessman na mayaman na walang checking. Tama ba? Bit-bit niya lahat ng pera niya sa sapo. Wala. Nagpapako. Wala, di ba? So mga pumasok kayo sa mga financial entities para ma-expose kayo. Education na rin yan para sa inyo. Tama ba? Yes. Make sense? Yes. Bakit ko wala ituro din to? Hindi yung tinuro sa akin eh. Sinashare ko lang sa inyo. Ha? Tama ba? Yes. Basta gawin nyo na lang. Huwag kayo matanong. Ayaw ko ng drama. Okay, next. Pangalawa, letter O, ownership, mentality. Balik ka na ng sitwasyon. Ikaw kaya si Francis Miguel, ako upo dyan. Ikaw ang Vice President. Ano kaya tulog gagawin mo? Malamang, hindi mo ma-afford matulog ng 7 o'clock ng gabi, right? Malamang 11, gising ka pa, tama? Malamang iniisip mo paano bayaran yung rental, kuryente, lahat iisipin mo, correct? Tama ba? Eh, balik kaya kayo, ikaw si Doc Ed. Ano kaya ang gising ang gagawin mo kay Vice Presidente? Tapos meron ka 1 million na organization. Tawag na. Kaya pala lumalaki yung in global. During times na we are still in network, actively networking. Distributor lang ako, kagaya niya din. Ginagawa ko pala yung negosyo as if ako yung may-ari.
lahat ng concern, lahat ng problema ng downline hindi na maabot sa management. Bakit? Googlein ko pa ba yung management si Congressman Goles? Yan dami niya na iniisip tungkol sa company, right? Mga promotion, mga lahat ng gagawin niya, marketing plan, the IT and everything, right? Payout, money, inventory, di ba? Importation, exportation, right? So, sobrang dami niya na iniisip. Ayoko na silang bigyan na parang sakit ng problema. Kahit ang ulo. Kaya lahat ng concern ng downline ko, sa akin tapos na. Pinifilter ko. Kaya lahat ng leaders ko sa baba, ginaya nila ginawa ko. Gusto nyo malaman kung sino downline ko. Jan Asperin, Jurgen Gonzalez, Arnel Limpin, Jun Espinosa. These are good people, correct? Maylene Estane, Carlo Benaventura. These are the people that I work with since 1997. Ano na ngayon? Kaya sabi ko sa inyo, magic 3 years. Pero may sekreto yung 3 years na yan. Gusto niyo malaman? Yes. Kaya bukas, isipin nyo na kayo ang may-ari. Para maging creative kayo, para gumanda yung utak nyo. Tama? Yes. At para sobrang seryoso kayo. Kasi the best or the most attitude na pwede mong gawin pag nahihirapan ka is to quit, to entertain quitting. Kasi hindi ka may-ari, iniisip mo, 8 mil lang naman puhunan ko. Kaya dami nag-fail sa network marketing. Bakit? Malit na yung puhunan eh. So kaya 8 million labas mo, mag-quit ka pag hindi sumipot yung prospect mo. Malaman nakasunod ka sa akin kung may duda ka eh, tama? Kasi Francis, sunod tayo, baka isara niya yung kumpanya, tama? 8 million nilabas ko eh, tama ba? Make sense? Right. Kaya magmula ngayon, hindi dahil 8 mil lang nilabas mo, dapat ang attitude mo pang 8 million din. Ha? Lokohin mo lang yung utak mo, proper mindset na tawag ka. Trust me, 8,000 lang kasi, kaya nang maayaw ka pag nahirapan ka na eh. Mura lang kasi, cellphone mo, mahal pa eh. Tama? Make sense? 8,000 lang, kaya emosyon mo, madaling madurog eh. How I wish cellphone tayo eh. Pag nalobat, charge mo lang eh. Can you imagine kung may emosyon yung cellphone? Malobat, hawakan mo, malambot na, hindi mo na magamit. Tama? Dapat gano'n tayo, parang cellphone lang. Pag nalobat, recharge mo, attend ka lang dito. So again, ownership mentality. You own this. Kaya ito pro distributor company. Lahat open kami sa suggestion. You can even text me. Some concerns even umaabot sa akin. Tama? You can even bring me home. Whatever. You can have coffee with me. Yan ang pro distributor. Kaya lang may disadvantage pala yung pro distributor. Nakapagod. Sabi mo, alas 3 may magte-text sa'yo. Pero yung IT hindi mabuksan. Ayan, patay na. Alas 3, natutulog ka na. So anyway, okay naman na ownership. Hindi naman lalaki pag walang ownership. And last, letter R. Yun ang core. C-O-R. R is relationship. Now, this is my secret. Bakit si mga kasama ko pa noong 96, 97, 98, bakit nandiyan pa sila ngayon? Simple lang. Nag-build ako ng relationship. And if you build it right, you don't have again to work for the money for the rest of your life. Hindi na ako katulad mag-network noong 95, 96, 97, when 98. Bakit? Na-build ko na yung mga tao, kasama ko na sila, at hanggang ngayon kasama ko pa. When I decided na magtayo ng company, maraming nagalit, siyempre. Iniwan ko sila sa mga company kong pinanggalingan, forever living. Pero unti-unti, makita nila yung agenda ko, makita nila yung purpose na ginawa ko, ba't ako nagtayo, unti-unti, bumabalik na rin naman sa akin din. Ang point ko lang guys, yung relationship na na-build, talagang pag binaon mo yan, parang kang gumawa ng bahay. Anong ginagawa sa finishing? Di ba yung pako, walang ulo? Bakit? Kasi ang point ng carpintero, once na ilagay mo dyan, hindi mo dapat bunutin. Make sense? Yes. Ano ba yung bunutin sa Bisaya? Log. Tong. Ibuton. Ibuton. Bago yun. Another term. Ibuton mo yung pako na yan hanggang sa magwang. Pwede yun. Wala na, turuan niyo ako mamaya. Ngayon,
Yung pag-build ng relationship, guys, maraming ways. Ha? It's not all about money, it's all about how, ganito na lang kasimple. Ituring nyo lahat ng grupo nyo, especially down the line, even sa malayo, as if they are one big family. Yan lang kasimple. Para hindi na kayo mahirapan. Yan lang kasimple. Kaya ako pa nagpa-birthday, kaya yung Arnel Lincoln, nag-birthday siya, o nag-birthday anak niya, o may graduate anak niya, lahat alam ko pati date, pati ng kanilang mga anniversary, alam ko din lahat. Sensitive ako sa ganyan eh. You know why? That's how I felt. I started building my relationship sa mga downline. Hindi ko sila kadugo. Pero mas madalas ko sila kasi kasama. Tama ba? And besides, at the end of the day, may papakain ko rin sa pamilya ko. Galing din naman dito eh. Tama ba? Yes. So, ba't di mo na ituring yung mga kasama mo at yung one big family? Tanungin kita, pamilya ba kaya mo bang gabuhin? Hindi. Kaya niyo ba tarantabuhin? Hindi. So, ganyan nyo rin ituring yung mga downline na para lumaki kayo. Yes. Tapos na. Usapan. Kaya yung manahirapan mag-build. Diba ang company nagtatanong din sa akin, paano mo ba napalaki ang global na ganyan? Ayoko ikwento, kalaban ko eh, di ba? So, sabi ko, mahirap eh, magano na lang ako. Pero totoo nun, hindi niya alam paano mag-build ng relationship. Ang tingin niya lang sa tao, pera-pera lang. Kaya pag sinara niya, kahit isara niya, wala sa pakialam kahit isara niya. Tama ba? Wala puso eh, pera-pera lang talaga siya eh. Parang makita niya, uy, 20 million, sara na natin to, uy na yan, bayan mo na yung mga tao niyan. Pero nag-start sila, nag-promise sila ng kotse, bahay, magbabagong buhay. Sayang lang yung industriya. Nakakaawa din. Hindi na kasi alam eh. Tama ba? Sa ganun lang sila, parang nag-start sila ng company, parang wala lang. Parang nothing happened. Marami rin dito sa Cebu. Nakakaawa lang din yung mga tao ka. Magawa ng paraan, di ba? Sumatali, sinakita sila ng pag-asa. Tapos yung naka-momentum, nagkasara mo. No? Yung iba, scam naman. Lalo na yung nasa... pagalian. Tama, grabe doon. Grabe. Tama? At the end of the day, guys, no? It's not all about money, but, you know, paano ka maging masaya with these people. Gusto niyo ba yun? Yes. So ngayon, alam niyo na ngayon na sikreto. Ha? Madali lang mag-maintain ng relationship. Halimbawa, invite mo yung family nung downline mo. Ano gagawin mo sa weekend? Wala. O, di ka tayo sa bahay. Mag-host ako ng barbecue. Tama? So that my family could meet yours. Kwentuhan tayo. Let's talk about dream. Let's talk about future. Correct? Kaya piliin nyo yung barbecue. Yung matigas ba? Para matagal ang luto. Para mahaba ang kwentuhan. Mga oras na yung pag-luto. Joke lang. Minsan, tanungin mo rin. Kasi baka mamaya, Muslim, hindi kumakain ng pork, right? Balat ka ng balat, pork lahat na ginagawa. Pala, hindi kumakain ng pork. Di ba? So, alamin mo rin. Mag-sensitive that. May topic ako about that. That is why, guys, yung topic natin on the 8th anniversary is all about love. Diba? Because there's no exact word you can compare about love. It's a very powerful word. Tama ba? Okay ba yun? Yes. And kung anong araw mo nakita, yung global, for example, nakita mo today, make sure yun ang feeling mo a year after, 3 years after, 20 years after. Dapat ang feeling mo, you're so in love, you're so excited, parang kakasali mo lang kahapon. Yes. Para hindi ka mapagod. Kaya ako, bubukas yung mata ko, I pray, and of course, sasabihin ko agad sa sarili ko, there is something good that is going to happen to me today. I'm going to meet the right person today. Every day yun for the past 20 years. Kaya hindi ako nahirapan, hindi ko nabilang, 20 years na pala ako sa industriya. And still, nag-grow ako at nagsasalita pa rin ako para sa inyo. Tama ba? Samantala, 1998, tapos na ako eh. Masarap pa rin ang network marketing. Yes. Kaya magmula bukas, ha? Mag-start na yung career nyo sa network marketing. Starting tomorrow. Bukas mag-start. Day 1. Kasi yung formula ko, ibigay ko na sa inyo. Kaya every time na may meeting ako, nag-network ako, sabi, apply, asan ka? Nandito ako sa bahay. Bakit? Meron akong prospect, darating ngayon. Ilan? Isa. Sige, pupunta ako. Akong bahala. Right? Pupunta ako, so tama yung isa. Downline ng down the line na. Right? Hirap na hirap siyang i-set up. Minsan dumating. Kaya lang isa. Siguro iba sa inyo, sabi niya, ha? Isa lang, grabe naman, di ba?
Pero ako iba, sabi ko, maaaring yung next 1,000 na group manggaling doon sa isa na yun. Yes. Lagi yun ang iniisip ko eh. Baka yung isa na yun, kagaya ko yun. Gagawin ko, tatabihan ko pa. Bago mag-start yung seminar, sabi ko, umusahin ko muna. Saan ka nag-work, family background mo, saan yung family mo, sino yung husband mo, saan kayo connected, saan ang province mo. So bandang uli, komportable na siya. Tama? Nahiya na siyang tumayo, number 1, right? Pangalawa, tatabihan ko kahit iihi na ako, hindi ako makatayo. Because I want to show him, or her, na gano'ng kaseryoso yung katabi niya. Tapos, ito pa. Pagkatapos sa seminar, mag-aabot ako ng maliit na paper na hindi nakita ng katabi ko. Kaya abot ko doon sa speaker. Sabihin ko doon, I'm going to share for the 5 minutes lang, testimony. Sa background ko, computer engineer, part-time, ganito. I'm earning 30,000 naman, gano'n. So, biglang sasabihin ng speaker, we're so fortunate today that we have a sharer. He's an engineer from PLDT, blah, 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 blah. Blah, blah, Francis Biel. So, yung katabi ko, nagulat din. Ha? Isasalita ka pala? Guess what? Pagbaba akong gano'n, it's a magic. Pagbaba ako, baliw yung tao. Hindi mo sinabi, speaker ka pala dito? May tanong ka ba? So, tapos na. Direction na lang pag-usapan namin. Correct? Yes na lang. Ano gagawin niya? Perspective, paano mag-invite? Turuan mo pati word. Pati word. Minsan, tinuturo ko din. Kasi baka minsan, mali-mali yung pag-i-invite. Pag hinayaan mo siya, gumawa ng pag-invitation niya. Correct? Meron pero, sa downside, kaya pala hindi ito madami. Mali-mali yung pag-i-invite niya. Oh, mali talaga. O, punta ka dito, may seminar, dala ka 9,000. 9,000 kasi yung pag-bubak natin. Siguro hindi pa nalaman yung negosyo, pinagdadala mo na ng pera. Patayin mo pupunta yan. Tama ba? So, hindi niya alam na mali. Hindi niya kasi alam. Handle lang siya. Yes? Yes. That's how I build my organization before. Remember, si Arnel Limpin was my first, second, third, fourth generation. Invited by another guy. Pero dahil nakita ko siya, may tindi. Tangkat. Guwapo. Nakaupo siya sa gilid. After the seminar, nagpatan ko siya. Nilapitan ko. Sabi, okay, we have coffee on Thursday. Monday yun. Bring your wife and let's talk this day. I'm going to share to you your future for the next 3 years here in this industry. Wednesday came. Na-meet ko yung wife. Supervisor ng SM. The following day, nauna pa nag-resign yung wife. Yung lalaki hindi makapag-resign. Di ba? Right? Sino si Arnel Limpin ngayon? Training team. 15 years ko nang kasama. Kung palagay ko, pa the next 15 years, kasama ko pa din. Ano ang na-build? Relationship. Certain, meron din. Fifth generation. Crossline ni Arnel yun. Arnel, crossline ni Jurgen. Crossline si Jun Espinosa. Crossline, no. Jan Aspirin, downline ni Jurgen. Lahat yung downline ko. Hindi imagine late-late nung to? Napapakas ko yung matatangkad na yan? Ha? Tama ba? Yes. Just being stepping up. Right? Stepping up. Malaking bagay. If you're a leader, you need to step up. Yung pag-abot lang ng paper, siyempre sa una, kinakabahan ka pag mag-share ka, di ba? Okay lang yun. Kasi kwento mo yung buhay mo, okay na yun. Paano mo nagawa ng parang 7980? Kwento mo yun, kailangan marinig ng bago yun. Nagbenta ka pa ng bubong mo, per kilo yung lata. Kwento mo. Sinanggal mo yung hagdaran dahil nara, binenta mo din. Second head na. Tama? Yung rep mo, wala na din, pang third head. O, di ba? Kwento mo lahat, bahala ka have fun. Okay? Tama ba? Yung pustiso ng lola ko, wala na din. Adjust yun for it. Alam mo yun, it's fun. Kwento niya lahat kung ano yung story niya mo and that's it. You stick to it, that's it. Ha? May kanya-kanya istorya tayo, kung 800 tayo ngayong gabi na to, 800 na stories yan. Sabi mo, kung lahat kayo magsalita, hindi tayo matatapos, 1 week na. Tama ba? Kaya, huwag kayo mahihiya i-share yung story ninyo. Kaya pa nagtanong ang speaker kung sino mag-share, mag-willing kayo, mag-volunteer. That's the magic of network marketing. Okay ba? Yes. Huwag kayong mapagod kahit paulit-ulit yung serie mo, paulit. Ako nga 20 years na eh, paulit-ulit. Hindi ako napagod. Bakit? Ang mapagod ka ba pag ngayon may Ferrari ka na, may building ka, may ito mapagod. Tama ba? Ayun, nag-text na may wife ko, sabi niya, I need magbayad tayo ng tuition fee ngayon. Magkano? 150,000. Ngayon isa, 250,000. Oh, may sasakyan na ba sila? Pwede pa naman yung last year. O yung magaling sa school. Magkano kailangan mo? Mga 1 million. Okay, sige, wife ko mamaya.
1 million pang enroll ba? Sa araw ko, ubus 1 million. Kailangan na 300, right? 1 million ang hinihingi. Bakit? Siyempre ba sa shopping, mag-mall eh, di ba? Libro lang bibili, tignan mo, mapurong pa yung auto. Ganun wife ko eh. Kaya kailangan na asawa nyo kagaya ko rin. Ha? Gusto nyo ba yung mga asawa nyo kagaya ko? Na 1 million, nanginginig pa? Gusto nyo ba yun? O, mag-asawa kayo ng mayaman. Mag-asawa kayo ng networker, kagaya ko. Next, relationship. Okay na ba? Nasulat na? And last, in building a large organization, you need letter E. That's your core. Letter E, empathy. Spell na empathy, E. Definition yan. According to Webster, empathy is the sensitivity of hearing or listening to people. Huwag kayo na maghanap ng dictionary, malalaki na kayo. Alam niyo na, kung tama at mali. Minsan kasi guys, mas madalas tayo nagsasalita kahit sa prospect. 2 hours ka na nagdadadalsal, hindi mo muna pinapakinggan saan ka nang gagaling. Pinipilit mo, mayaman dito, eh may rayuma nga eh, gusto niya muna bumili para matry. May rayuma muna eh, hindi ko problema. Gusto ko ng rayuma ko mawala. Pauwi na nga ako, di ba? Hindi ka kasi nakikinig eh. Gets no? Kaya natagalan ka mag-build eh, kasi sinasabi mo yung hindi niya kailangan marinig. Why not sit down and ask her saan siya, kumusta siya, anong family background, tama? Again, those are basics. Make sense? Yes. Isa, dandal ka ng dandal, sabi mo lang, buong marketing plan, nakwento mo na, right? Kasali na pala yung kausap mo, di ba? Di ba nag-get nyo? Meron isang downline from Bohol, umuwi siya na Iligan or Butuan. Meron siyang binigyan ng flyer at in-explainan niya, tumagal ng 1 hour and a half, halos na ubos na yung soda. Yung pala, yung pinag-presenta niya, top 10 natin. Hindi mo na kasi nagtanong, right? Sabi niya, tignan mo ako niya sa brochure. Tinisan. Ako yan, no? Tignan mo may kotse, may Camaro. Ay, ako na si Granby. Can you imagine? Hindi ka kasi muna nagtanong. Kaya hindi nga yung sabihin. Kaya nga tawag, may tayong dalawa, kaya nga isa lang pili. So gamitin mo muna yung mas marami. Parinig ka muna. Empathy is the word. Sometimes I go extra mile. Minsan, tatanungin mo ba't yung downline mo hindi productive? Bakit hindi sumisipot? Minsan, baka may pinanggagalingan siya. For example, hindi mo nakita yung downline mo ngayon, tanungin mo. Mamaya, nasa hospital pala, binabantay ng nanay, may emergency. Ikaw naman, nag-berserk ka na agad, nagalit ka agad. Hindi ka sumipot, usapan tayo agad, blablabla, eh nga, may emergency nga. Nauuna na yung tibig mo kasi. Kaya ayoko ng wife na nagger. Dinanag lang niya ako pag hihingi. Yun lang. Ay, kailangan ko ng 1 million. Okay. Bakit? Sabi ko, bin-breakdown. Sinotal ko, 300,000 inflation. 700 na sobra, no? Grabe shopping yan. So, ang point ko guys, as a leader, if you want to build large organization, maging sensitive ka at makinig ka sa mga tao. Kahit pabago lang siya. In fact, yung bago nga na kailangan na mas maraming oras din. Tama? Yes. Huwag mo sasabihin na, bago-bago pa lang, ganyan na attitude mo. Normal lang yan kasi ganyan ka rin dati. Nung bago ka, grabe din attitude mo. Tama ba? Sumaka-relate ka ngayon. Tama? Cry baby lang yan. Alaga mo lang konti. Pairan mo lang. Umiiyak yan, basta lang siguro yung lampin. Okay? So, malalaman mo lang pag makikinig ka. Tama ba? Yes. Make sense? Yes. Kasi saksat ka na saksat. Yung pala dati na biktima sa scam, kaya galit sa networking. Tama? Yung pala, dati palang apply niya, pinabayaan siya sa ibang company, nagbayad siya, hindi na nakita. So may trauma yung tao eh. Nag-gets nyo? Ayoko na sumali, baka iwan mo lang ako eh. Hindi niya lang masabi yan. Tama? Yes. Correct? So by listening, by hearing words, malalaman mo sa kanya, bakit gano'n? May connection dapat, may connectivity. Okay ba yun? Yes. Mabilis kayong dadami pag ganyan ang style nyo, makinig lang kayo maninig. Maubos din energy niya, pag ikaw naman mabanat. Tama? Ganyan, mag-handle ng filosofo. Maraming tanong, maraming kwento, ang dami-dami niya kailangan malaman, correct? Di ba minsan nakakainis na? Ang dami pang mas may alam pa sa'yo, hindi na may ganun ba prospect? Yes. Kung titignan mo, parang mas marami pa i-switch mo kaagad yung topic, sabihin mo agad, yan ang isa sa mga kailangan ng company kagaya mo. Maraming alam.
Tama ba? Halika nga, turuan mo nga ako kasi marami pa akong hindi alam. So kasi kaya agad, talaga, kailangan mo malapot yan. Correct? So yung araw, papasok sa'yo ngayon, hindi pa palayo. Hindi pa pala yung, dahil mo naman alam, wala ka naman resulta, huwag ganun. Huwag ganun. Okay? Okay, makaibad pa. Ayaw ka na pa! Huwag ka tayo. Grabe, networking pa no? Pinapatay pa rin process. Okay ba yan? Yes. Oh, last two. Okay, as a leader, hindi rin pwedeng panay-sat-sat lang. You should have action. You have action. A. Diba, according to Philip, alam niyo ba yung Philip, si mga ilaw? Ano yung kanilang motto? We make things happen. Tama? Alam niya? Hindi sila successful pag nilagay doon, we see things happen. Wala action, di ba? May action, right? Hindi imagine kung see ka lang ng see, di ba? Walang make, wala action. So, tayo mga leader, bukod sa risk taker din, bukod sa sinasabi mo yung, dinadeclare mo yung gusto mo, may conviction, nasasama mo rin na action. Paano? Sinabi mo sa downline mo, okay, downline, this Saturday, let's invite 2 teachers each. Dapat kayo lahat magto 2 teachers din. Ako naman, dapat 2 rin. Ako yung nagsabi, I should preach, I should practice what I'm preaching, right? Hindi pwede yung upline magsabi, pero hindi naman siya gumagawa. Now, meron kaming ginagawa sa Manila ngayon, pagkalimbawa, okay, this Saturday, let's recruit 2 policemen. So lahat ng downlines, 2 police lang hinahanap. Ang speaker, police din. Ang sharer, police. Ang crossing, police din. So nakaka-relate lahat. Yan yung gawin din dito. O this coming Saturday, 2 estudyante, 18 years old na babae, na maganda. O lahat, maganda lang hanapin natin. Hindi pwede yan. Ano ka? Target, right? Expect kayo kung kuusapan. Parang, sabi kayo magaganda sa Cebu. May mga default din, di ba? Mas madali pag gano'n. Pag ang upline, ganyan ako ng networker ako. Ganyan ako nun. O this weekend, let's bring mga laborer, yung mga nagpapala sa kalye. Magugulat kami, darating nakasinelas, may dalang palak, may galing talaga sa construction. But doesn't matter. Ang speaker ko, dati construction worker. Nakaka-relate sila. Tama? O this coming Saturday, teacher naman, let's find 2 teachers. Pag wala kang 2, wag ka na pumunta. Ako naman, 3 dinadala ko. Bakit? Because I need to show how a leader works. Hindi pwede ako magsabi, ako yung walang dala. Apply, may dala ka? Wala. Hindi ka effective. Hindi ka susundin. Kaya ako mismo, sinasabi ko kung anong gagawin, at ako mismo nakikita nila kung anong pinapagawa ko. Tama ba? That's why everybody is moving. Everybody is active. Kaya nakip ko yung mga tao kasi sinasabi ko lahat ng ginagawa ko din. Tama ba? O, fireman naman ngayon. Yun lang, uubos pag fireman. Kukunti lang ang... Di ba kukunti lang? Mamaya magkasunod pa, nandito lahat. Yung mga fireman. May nasusunog doon. Kasi lahat nag-aatin ng OPP. Paano yan? Kaya mo na maubos. Basta natin tayo makakuboy. Dapat ang speaker mo, teacher din. Dapat ang speaker mo, ganun din para sa line topic. Yes nyo? Now, pag ganyan na tayo magtrabaho, sinergize na tayo, matuloy tayo mag-succeed. Puputok talaga tayo ng mabilis. So, yung mga leaders na nandito ngayon, listen carefully sa mga sinasabi ko. Ha? Kung yung absorb nyo, keep it in your heart, note nyo yan. When one day you become a leader, you become a speaker din, lahat na sinabi ko, kapiyahin nyo, pati jokes, gusto nyo. Pati yung pagpapawis, pagdudamit. Tama? Bukod pa dyan, as a leader, mag-upgrade ka na din, pati pagdadamit. Huwag niyo akong gayahin, siyempre hindi naman to business attire. Kasi leader naman kayo lahat eh. Kahit naka-shorts nga ako, pwede naman, welcome ako, right? Pero pag may first timer, upgrade nyo yung damit nyo. When sinabi niya nung speaker, yung isa sa mga train sa amin, how to, sabi niya, business attire. Siyempre, pag college ka, wala ka naman business attire, tama? So, lahat yan, in-acquire ko pa sa income ko doon sa first company. So, ibig sabihin, wala talaga akong damit, so kailangan ko pang bilhin from scratch, right?
Ang problema, siyempre, sa late ng kita. So, doon nakadepende ako sa mga Salvation Army. Like, ukay-ukay na ngayon. Pero pag pupunta ako doon, siyempre, kailangan walang makakita, di ba? Siyempre, wala akong long sleeve, wala akong belt, wala akong shoes. Sa Guadalupe, may nabili ako sa Manila. 2,000 worth. 3 pantalon, 4 na long sleeve, may sapatos pa. So, can you imagine kung gano'ng kamura? Right? Siyempre, nilaban ko muna. May mga putok yung dati may-ari. Kaya na, yung long sleeve, sa sobrang gamit na, pagsulat kong gano'n, dito! Pa! Ipat lahat, pati mic sa kabila. Right? Dito naman isunod. Dahan-dahan na, baka mapulit pa yung ito eh. Ganun lang ang problema pag mura. Tapos yung sapatos, may nabili akong makintab, yung charol. Excited ako kasi uso nung time na yan. Yung makintab ba? So, sa Guadalupe, 180 pesos lang isa. So, can you imagine, pares na? Ano ka mura, right? Kaya lang ito, dahil nagko-commute lang ako, umulan. Hinahabol ko yung jeep. Pagkahabol ko ng jeep, ayun, lumabas yung paa ko. Ito pala, kapel lang yung ilalim. Nakakala ko balat. Alam mo, talagang hirap na yun. Uy, kala, ibalik ko kasi. Pauwi na ako, bumubula pa eh. Alam mo yung... Ginawa ko, take ko lang ba? Nabili ko sa electric fan. Pwede pa naman, 1 week pa eh. Kasi ayoko magsalita sa harap na hindi ako best dressed eh. Kailangan, attention mo sa akin, few seconds pa lang, dapat in ka na. Kasi pag sinabi mo i-talk about wealth, success, tapos yung lousy yung damit mo, baka hindi ka effective. Hindi ka professional, right? Kaya mag-upgrade kayo. Huwag kayo mag-alala. Kaya ako pinapagawa yan, kahit gumastos ka, ikaw din naman magsusuot. Hindi man ako eh. Correct? Make sense? Lalo na pag yung downline mo, down the line, may dalang professional, so dapat ikaw yung mag-bridge, ikaw yung upline, dapat mag-upgrade ka. Hindi ka lang mahal. Saan ka na magmahal pag kumikita ka na? Okay ba yan? Para ayaw nyo, 4 lang sumagot. Okay ba yan? Sa kanya na ako gayahin yung mga ganitong damit, Gucci na belt, Adidas na limited, tapos may Rolex na tagda 2 milyon. Saan na lang yun? Notes pa. Pag may Rolex, polish natin yung relo ko. Late yun ng 5 minutes, no? Kasi Rolex kasi ito. May Rolex to. Mayroon akong 6 na Rolex. Wow. Ang next goal ko next year, pag tayo nag-3 billion, bibili ako ng limited na Ferrari watch made by Hublot. There are only about 48 pieces in the whole wide world. Ang presyo niya 2.5. Wow, man. Pag na-hit natin yung 3 billion, that's my personal goal. Pag na-hit natin yung 3 billion, may Lamborghini din ako. That's my reward. Tapos, ano pa, pag na-hit natin yung 3 billion next year, 5 yung goals ko every morning, nag-aalarm yung phone ko mas nakikita. Just to remind me. 3 billion. Gusto niyo makita? Andito lang yan. Everyday, nag-aalarm to eh. Just to keep me from my trap. Within the trap pala, sorry. Goals for 2014. Halika, basahin mo. Marunong ka magbasa? Halika. Kaya mo to. Goals for 2014. Goals for 2014. Additional 50 million savings. 2 new line direct sa company. 3 billion annual sales. Wow. Palakasin ang mga existing international business centers. Building groundbreaking and manufacturing plants. Reward Hublot Ferrari designed Lamborghini Huracan. To keep me on track. Yun ang reason ba't gumigising ako maaga pa rin. Ay, sige, wala na yung training. Ngayon, kung nga mayayaman may mga goals pa din, Henry C. may mga dreams pa rin, wala tuloy ikaw kasi. Allah. Ayan. Hindi ibig sabihin na may gusto kami pa ulit. No. Sinasanay ko lang yung sarili ko na every year, nire-reprogram ko yung mind ko. Para feeling ko, bagong year, bagong goals ulit. Yun ang isa pang sikreto ba't umabot ako 20 years. Okay? Para hindi ka ma-burn out. Kasi si Henry C. owns Shoemart, right? Actually, nung sinet up niya yung Shoemart North sa Quiapo, mayaman na siya. Pero how come hindi siya nag-stop? Magtayo ng mga Shoemart. Simple lang. Kasi nagbibigay siya ng trabaho. Right?
nakakatulong siya sa ekonomiya. Pag hindi niyo pumunta kay SM, isang sapat na bibilin mo, 5 sales lady ang lalapit. May nagpispit ng sintas, may nagkapispit ng suela. Parang gano'n ang feeling mo. Sampel lang naman. Minsan hindi ka nga bibili. Lumalapit, right? Ikaw naman, dahil walang pang piniiwas. Hindi, pipilin lang. Ito naman, ito po. Hindi, iwas, pipilin lang. Sige lang. Kawawa naman. Bilang trabaho niya, naghahabol ng customer. Tama? Sa tingin mo, para gusto pa niya yumaman? Hindi. Ang goal niya, gusto niya magbigay ng maraming trabaho. Hindi na para yumaman. Yaman na sila eh. Tama ba? Yes. Make sense? Yes. Kaya pag ako nasa aeroplano, sa tingin niya, nire-recruit ko yung katabi ko. Of course! Bakit? Sa tingin mo, para kumita ng 1.5 pa. O 3 bangga, 4.5. Hindi. Masabihin niya, nagre-recruit sa apply na FN. Kikita ng 1.5 yan pag sumali. Hindi na. Siyempre, pag mayaman ka na, solve na solve ka na sa buhay mo, gusto mo na i-share, baka may San Francis Miguel ulit sa katabi mo na naghahanap ulit ng opportunity. Minsan nag-i-interview ako, saan po kayo ma'am, Dumaguete? Anong gawa niyo doon? Ma'am, ganito. Ma'am, may kilala po ako sa Dumaguete, may business meeting ko kami doon. Baka may kamag-anak ka na may oras, na willing matuto, ma'am, ito yung calling card ko, hanapin mo si Kento. Madalas ako nag-i-spill over. Hindi ko naman sikaso, kawawan mo, hindi mabantayan, di ba? So, minsan, may mga numbers ako na, halimbawa, may mag-ito ko from Cebu, prospect, binibigay ko na lang sa mga distributors. O hanapin mo si ganito, taga Cebu yan, ganyan. Tawagan mo, tutulungan ka niyan. Guwapo pa, mabait pa. Ganun ba? Build up, agad, correct? Okay ba yun? Yes. Marami ba yung natutunan? Yes. Grabe, no? Ang kaiba? In seminar, anything. Lagi ako sa harap. Paano pag late? Wala ko upuan. Simple. Kung hindi mo upuan mo, hilahin mo dyan sa aisle. Harap ka pa din. Okay? Ganun talaga ako. Makulit ako. Gusto ko wala akong distraction. Okay? Nagkataon si Eddie after NDO, the first NDO in the Philippines was held in New World Hotel in Makati. That was November, kung di ko makalimutan, 6 or 7 of 1995. Okay? May ticket, mahal. Okay? Normal lang NDO, correct? Yun na yung NDO natin for the next generation, right? Ako yung unang pumopya nun. I-record ko talaga yun. Take pa, take. Ito ngayon, sabi niya, who among you who wants to go to Taiwan? Siyempre ako nagtaas. Nung tinignan ko yung record, wala pala nagtaas, ako lang. Bakit si Mama, iniisip nila siguro, pareho din na iniisip ko. Mga mamaya, sino magbayad ng ticket, sino magbayad ng hotel? Kung ako, hindi akong bababa. Siyempre, dadahan-dahan ko yung bababa yun. Right? Pero, risk taker nga, di ba? Tinaas ko yung kamay ko, bahala na. Tama? Bilang sabi niya, okay, what's your name? Sabi niya, I'm Francis. Okay, I'm going to sponsor your ticket, round trip ticket. You're going to stay in my house for 1 week, Wow. all expense paid, Wow. including meals. Wow. Tumayo tuloy ako sabi sa tao, ano? Ako, di ba? Pag punaan natin sa Taiwan, wala pang plano si Francis, wala pang direksyon sa buhay. Pagdating ko ng Taiwan, one guy sumundo sa airport, naka-Mercedes-Benz. Wow. Hindi ko kilala. Never spoke English. Kukuha ko sa Mercedes-Benz niya. Una nakita ko sa dashboard, may logo ng company ko. Ibon ng Forever Living. So sabi ko, imposibleng concierge ko or airport taxi or airport service. Kasi bakit may logo nung networking yung kaharap? Kaya lang hindi ko naman sa matanong, hindi ka marunong mag-English. Tama? Dinala ako sa bahay ng Eddie. Pagdating doon, may sumundo sa akin, kinuha yung bag ko, dinala na agad ako sa room ko. And then may lunch meeting na kami with Eddie at kasama yung mga leaders. Okay? Sa isang restaurant. Problema, lahat hindi marunong mag-English. O di na, ito alam yun, ano yan? Di pala, ito lang yun, di ba? O di na, hangmasay pala yun. Okay? So, hirap na hirap ako, problema, hindi ko naman maintindihan. Pero nakikita ko how he delivers yung kanyang training. With passion and alam mo yan, with yung sobrang conviction. Ganon siya magsalita. Okay? Ngayon. Natanong ko siyempre kung ano yung mga pinag-uusapan, right? Sabi niya, mamaya na, parang ganon. Later. I'm going to show you, teach you later. So, nakaupo lang ako. Lahat ng leader niya, may recorder, tape recorder pa. Magkakatabi. Nakapalibot sa kanya, may nagsasalita siya. Sa restaurant yun.
Tapos, lahat may tape extra. Para pag nag-end yung tape, baliktad para walang mami. Nakaabang yung tape. Sabi naman sila, ganito sa mga mga ganito sila ka-passionate. Siyempre wala pa akong plano, correct? Now, pagdating ko sa bahay ngayon, eto na. Ang yaya ng mga anak niya, Pinay. Okay? So, may Tagalog na ngayon, right? Sabi ko, totoo ba na itong bahay na to galing sa networking? Sabi niya, ay, oo naman, sir. Pati kapitbahay, binili niya din eh. Tama? Talaga? Ilang years ka na dito? So, 7 years na. Oh, tagal na ha. Oh, yung ako pauwiin eh. Nabira ako umuwi, kaya nag-deal kami. Oh, anong deal niya? Sabi niya, pag-aralin niya yung mga anak ko sa Nueva Ecija at bigyan niya ako ng bahay, hindi ako alis dito. So, may bahay ka na? Oo naman. Bigyan pa kami sakyan. Doon pa lang parang, wow, yaya ka lang, may bahay, di ba? Medyo nagising na ako, right? Sabi niya, nakita mo yung BMW sa garahe. Sabi ko, yung maganda, kanina ko pinipicture. Sabi niya, inigay niya sa akin para may pamalengke daw ako, service ba? Nag-iba yung direction ko. Tingnan nyo kailangan ko pang makita yung mga ganon bago ko mag-type. Right? So, meaning, before I go to Taiwan, it's not yet a major decision. Right? Pero nakita ko na yung resulta, ibang Francis Miguel na mag-uwi ko. Kaya yung bahay ko, sakto din ang bahay niya, kung nakita nyo. Replika ng bahay niya. Isang wood lang ginamit ko, isang kulay lang, from granite to walling. Isa lang, pati yung cabinet na pag tinulak mo, may cabinet akong ganito. Pag pumunta nga kayo Manila, kung saan sa bahay ko, ha? Pag binuksan mo gano'n, lalabas, CR pala yun. Kaya pag may bisita, doon lang ako, hindi na makita. Kasi wall lahat yun, wala makita. Push mo, saka mo lang malalaman na may CR pala sa loob. May powder room. Pwede ka magtago doon. Ay, ilang years. Kompleto may ref, may ano. Joke lang. Tatago ka doon kasi malamig. Asa sala ko yun. Nakakopya din yun, doon kay Eddie. Pati kulay ng simento, pati yung laro na ginamit ko sa flooring, lahat yon. Why? Because 20 years ago, nung makita ko yun, gusto ko sabi ko one day, natin. Kaya nasa utak ko lahat yun. Naka-embed sa brain ko, subconsciously. Kaya, while I'm doing my business, yung excitement ko iba. Kasi feel nyo ngayon? Yes. Imagine mo katulong binigyan ng bahay, may BMW pa, hindi ka mapapaliw. Buwang ba, di ba? Yes. Tama? Pag-uwi ko, nag-ibang Francis Miguel na ako. Ay, isa lang ang sinabi niya. Francis, when you build your network, build relationship. Work very hard. Make these 3 years sleepless nights. Sabi ko, ha? Grabing eyebags mo, right? Siyempre, pag marami ka pa excuse, marami ka pa drama, correct? Ibig sabihin lang ng sleepless, yung mga 6 hours, 5 hours, konti lang muna ang tulog. Because your goal, sabi niya, 3 years after, you don't have to work again for the money for the rest of your life. And number 2, you belong to the top 5% of taxpayers in your country. Mark my words. Wow. For the next 3 years. Kaya pagpasok ng 96, I begin to get right people already. Kasi remember, if you make the major decision sa buhay mo, you made your commitment, ramdam ng prospect mo, seryoso ka eh. Sa mata pa lang, kitang-kita niya na sobrang sincere mo na hindi ka nag-joke. Kaya I begin to attract right people. Pumasok na yung jeepney driver, pumasok na yung friend ko, pumasok na lahat. So nakapag-build ako ng tamang organization. Pumasok na si Arlen Limpin, after 6 months, pumasok si Churchen, after a while, pumasok na si John Aspirin, kaya may pumasok na lahat the rest of the team. Why? Simple lang. Because it was my major decision that made it 360 degrees in my life. Kaya noong una, wala akong plano eh. Wala naman, siyempre, atay ko, sponsor ko, bigyan ko lang, correct? Pero nakita ko saan papunta, nakita yung bahay, nakita yung BM, nakita yung, alam mo ba yung bahay niya, yung third floor, may papa nga eh. Yung jacuzzi, oo, nakalubog talaga ako doon, nangangarap ako, umiiyak ako doon. Mag-isa lang ako eh. Pero baliw na baliw ako. Tapos pag-isip ko sa berandang ganon, yung mga kapitbahay, kanya din, pinagbibili niya. Sabi niya kasi, Francis, the reason why I accumulate money because cash is king. If my neighbor planning to sell his house from 1 million, I can bargain it to 750 cash. Ano niya ako tinuruan pagdating sa pera? Di ba marami ka nga naman pera, mapaparking mo lahat eh. Kahit 2 million yung bahay, ilatag mo 1 million, ibibenta pag emergency, right? Tama ba? Kasi pag wala kang pera, tawad ka ng tawad. Talagang tawad ka hanggang so. Make sense?
Kaya pag uwi ko, lahat ng prospect, lahat ng tao makasalubong ko, prospect. Lahat basta humihinga. Prospect income. Nag-iba. Kaya lumaki doon yung forever living na tayo. Sumabog talaga. Mas yung natutunan ko pa in between, like the one that you wrote in your notes, honor sheet. That's how I run my business before. Kaya huwag kayong magtaka, bakit nakasarap niya? Simple, humble down. Yun lang sinabi niya nung huli pa eh. Nasa airport na kami. Sabi niya, whatever happens, Francis, no, don't let go of your dreams. Whatever happens, lumaki checkbook mo, lumaki bewang mo, huwag lang ulo mo. May paris na ako, pero plan. I never seen that guy after that. That's what made me what I am today. Thank you. Malaki pa. Sometimes, in any business, you really need a mentor. I could be your mentor. Doc Ed could be your mentor, training team, marketing team, surgeon, anybody from the BOD. No? Pero, syempre, minsan, nakakapagod din, kaya make it convenient for us. Especially mga ganito, mga training. Pag sinabi nagpatawag ka apply, pumunta talaga kayo. Kasi namin kayo makikita na eh. Tama ba? Sa dami ninyo eh. And I'll be back naman this coming June 7 Gusto nyo ba dito ako o I'll be in Davao? years. Mga plus. Promise? Dito ako? Yes! Dito kami nito, okay? So, I'm about to have my leadership meeting. Actually, advanced to. These some topics are being discussed in Leadership Summit. Pero, bottom line guys, no? Ang goal ko tonight is, let's make this world a better place. As a leader, it's also a responsibility. Kapag yumaman ka, hawakan mo yung success mo. Hindi yung yumaman ka, ikaw pa yung masama sa society. Diba? Na-involve sa drugs, na-involve sa mga ganyan, no? Okay? I want to become a better person now to follow. Okay? Sabihin mo ulit ang sabihin mo. I would like to become the person that everybody would love to follow. Siyempre, English yun. Text mo na lang. Tama ba? Yes. Ano ba natutunan ngayon? Yes! Ano ba natutunan ngayon? Yes! Yun lang. Thank you sa time nito. Yun lang. Ha? Yun lang yung message ko. Teka, meron ako nakalimutan. Alam niyo ba yung sinabi ko kanina, yung magnify? Yes. Diba nasabi ko yun? Okay. If you begin to make money, kahit 1.5 lang yan, make a discipline na mag-save ka kahit 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 150. Kasi yung maliliit na yan, can accumulate millions. Pero ang totoo nun, you're accumulating the discipline inside of you. Hindi mo mabubuo isang million kung hindi mo kaya i-save ang 1,000. Believe me. Discipline, ang hirap talaga. Gusto mo magpapayat, pero every time nakakita ka ng piyesta, ikaw yung nakuuna sa mesa. Ay, nakapapayat. Tama ba? Nakapapayat. So, discipline na yun. So, number 1, dapat, let's say, 23 ka na ngayon, dapat age of 24, may car ka na, age of 25, dapat may condo ka na, or house and lot, dapat 26, meron ka ng savings, dapat 28, on your way to 5 million na, dapat 30, meron ka ng ganito, dapat 35, pero i-magnify nyo lahat, para yung direction nyo isa lang. Isa lang ang focus mo. Huwag ka naman entertain mo na lang iba kasi wala talagang pupuntahan ko. Nakita ba kayo ng taong marami na entertain? Yung isa, ganyan. Pag maglakad talagang wala na, diba? Pagod, right? Isa lang. Ang totoo nun, number 1, your opportunity. Pangalawa, keep an eye on your vision. So that you don't lose sight. Okay? Yes. Pag 35 ka na, ganyan ka. Dapat pag 40 ka na, ganyan. Ako, ang goal ko, 45, dapat may 1 billion savings ako. 1 B. Savings at savings. Iba pa yung property, hindi mo kasama sa asset mo. So, because the term is, why work hard when you can allow your money to work harder for you. Deposit mo na lang yun, para kahit mawala. Hindi mo na madala sa langit natin, right? At least yung next generation mo buhay. Tama ba? Yes. Make sense? Yes. So, even if the other fellow, your brother, your sister, or parents mo, you want to decide na sumali sa isang global, okay lang. You know why? Sa laki ng kikitain mo, kaya mo buhayin kahit next generation mo. Trust me. Hindi naman si Joseph Lee. Hindi naman involved yung kapatid niya. Parents niya hindi din. Ate niya hindi din. Pero sa laki ng income, kaya niya lahat buhayin. Make sense?
Kaya pag kumita ka ng 500,000, tingnan mo. Even 100,000, bigay mo sa parents mo. Siyang mapagod, paano niyo ubusin? May natira pang 400, correct? O, bigyan mo yung bayaw mo para umayos siya sa buhay niya. 7,980 para sumali na din. Diba? Tama ba? Anyway, yun lang po. Magnify everything. Thank you. Be a blessing, Father. Share mo na.